In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain, sa ating pagpapahayag ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad din sa langit. Bigyan na kami ng aming pagkain sa araw-araw na ito at nawa patawarin kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga nagawa habang kami nabubuhay sa mundong to. Idinadalangin ko ang lahat ng ito ay sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawa. Ika-4 na yugto at ang Ebanghelyo ni Nicodemus. At si Pilato na tinawag si Anas at Caiphas ay sinabi sa kanila, ano ang mga proselyte na sinabi nila sa kanya? Ipinanganak silang mga anak ng mga hintil at pagkatapos ay naging Hudyo? Pagkatapos ay sumagot sa mga nagpatotoo na si Jesus ay hindi pinanganak ng pakikiapid? Si Lazaro at si Asterius, Antonius at si Santiago, si Anes at si Asaras, si Samuel at si Isaac, si Pines, si Crispus, Agripa at Judas, kami hindi pinanganak ng mga proselita, ngunit ang mga anak ng mga Hudyon ay nagsasalita kami ng katotohanan sapagkat naroroon kami sa kasalanan ni Maria. At si Pilato na tinawag sa kanya ang 12 lalaki na nagpapatunay na Jesus ay hindi pinanganak ng pakikiapid ay sinabi sa kanila, inaayos kita sa pamagitan ng kalusugan ni Cesar. Sabihin sa akin kung totoo nga na si Jesus ay hindi pinanganak ng pakikiapid. Sinabi nila kay Pilato, meron kaming isang batas na huwag manumpa sapagkat ito ay isang kasalanan. Ngunit hayaan silang manumpa sa kalusugan ng Cesar na hindi tulad ng sinabi natin. At karapat-dapat tayong mamatay. Na magkagayon sinabi ni Pilato kay Anas at Caiphas, hindi ka sumagot sa mga bagay na pinatotohanan ng mga ito. Sinabi ni Anas at Caiphas kay Pilato, ang 12 ay paniniwalaan na hindi siya pinanganak ng pakikiapid. Kami lahat ng mga tao sumisigaw na siya ay pinanganak ng pakikiapid. At isang salamangkero at sinabi, na siya mismo ay anak ng Diyos at isang hari, at hindi kami pinaniniwalaan. At inutusan ni Pilato ang lahat ng mga karamihan na lumabas, maliban sa 12 lalaki na nagsasabing hindi siya pinanganak ng pakikiapid, at inutusan ng paghihiwalayin si Jesus sa kanila. At sinabi ni Pilato sa kanila, sa anong kadahilanan nais ng mga Hudyo na patayin si Jesus? At sinabi nila sa kanya, nagagalit sila dahil nagpapagaling siya sa Sabat. Sinabi ni Pilato, para sa isang mabuting gawa ay nais nilang patayin siya? Sinabi nila sa kanya, o Panginoon ko. Kabanata 15. Si Pilato, na puno ng galit, ay lumabas sa labas ng praetorium at sinabi sa kanila, kinukuha ko ang araw upang masaksihan na nasumpungan ko ang taong ito kahit na isang pagkakamali. Sumagot ang mga Hudyo at sinabi sa gobernador, kung hindi siya isang masamang gumagawa, hindi namin siya kailanman may hatid sa iyo. At sinabi ni Pilato sa kanila, kunin mo siya at hatulan mo siya ayon sa iyong batas. Sumagot ang mga Hudyo, hindi pinapayagan sa amin na patayin ang sinumang tao. Sinabi ni Pilato sa kanila, sinasabi ba sa inyo ng Diyos na huwag papatayin ang sinuman? Sinabi ba niya na sa akin papatayin ako? Si Pilato ay muling pumasok sa prensa. Tinawag niya si Jesus ng pribado at sinabi sa kanya, ikaw ba'y hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus kay Pilato, sinasabi mo ba ito tungkol sa iyong sarili? O sinasabi ng iba sa iyo tungkol sa akin? Sumagot si Pilato, Hudyo ba ako? Ang iyong bansa at mga punong pari ay hinatid ka sa akin. Anong nagawa mo?
Sumagot si Jesus. Sinabi, ang aking karayan ay hindi sa mundong ito. Kung ang kahiran ko ay mula sa salibutan, ang aking mga lingkod ay tiyak na magsisikap na hindi ako dapat may hatid sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi nagmula rito. Sinabi sa kanya ni Pilato, ikaw ba ay hari? Sinabi sa kanya ni Jesus, sinasabi mo na ako'y isang hari sapagkat ako'y isinilang at dahil dito'y naparito ako upang magpatotoo sa katotohanan. At ang bawat isa sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Sinabi ni Jesus, ang katotohanan ay mula sa langit. Sinabi ni Pilato, wala bang katotohanan sa mundo? Sinabi ni Jesus kay Pilato, pansinin ngayon ang pagsasalita ng katotohanan ay hinuhusgahan ng mga makapangyarihan sa mundo. Kabanata 16. Kaya't iniwan ni Pilato si Jesus sa loob ng prensa at lumabas sa mga Hudyo at sinabi sa kanila, wala ako nakitang kasalanan sa kanya. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, sinabi niya, maaari kang sirain ng templo na iyon at sa 3 araw itataas muli. Sinabi sa kanila ni Pilato, anong templo? Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ang templo na itinayo ni Solomon sa loob ng 46 na taon at sinabi na maaari niyang sirain at itayo ito sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Pilato sa kanila, ako'y walang kasalanan ng dugo ng taong ito. Tignan ninyo ito. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ang kanyang dugo ay nasa amin at sa aming mga anak. At si Pilato na tinawag ang mga matatanda at mga pari at mga Levita ay nagsabi sa kanila ng pribado, huwag gawin ito sapagkat sa wala, kahit inaakusahan mo siya, hahanapin ko siyang karapat-dapat sa kamatayan. Kahit na tungkol sa pagpapagaling at pagsira sa araw ng Sabat. Sinabi ng mga pari at mga Levita at mga matatanda, sabihin mo sa amin, kung may sino mang sinungaling kay Cesar, nararapat ba siyang mamatay o hindi? Sinabi ni Pilato sa kanila, nararapat siyang mamatay. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, lalo't pat siya ay nagsipuso sa Diyos. Nagpasipuso sa Diyos na karapat-dapat na mamatay. At inutusan ng mga gobernador ang mga Hudyo na lumabas sa alabas ng Praetorium at tinawag si Jesus. Sinabi sa kanya, ano ang gagawin ko sa iyo? Sinabi ni Jesus kay Pilato, tulad ng ibinigay sa iyo. Sinabi ni Pilato, paano ito ibinigay? Sinabi ni Jesus, si Moses at ang mga propeta ay nagpahayag ng aking kamatayan at pagkabuhay na muli. At narinig ito ng mga Hudyo at sinabi kay Pilato, bakit mo nais pakinggan ang kalapastangan? At sinabi ni Pilato, kung ang pagsasalita na ito ay paninirang puri, dalhin mo siya at dalhin mo siya sa iyong sinagoga at hatulang mo siya ayon sa iyong batas. Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, ang aming batas ay humahawak. Kung isang tao ay nagkasala laban sa isang tao, karapat-dapat siyang tumanggap ng 40 mas kaunti, tatapwat siya ay nagpasipala laban sa Diyos ng batuhin. Sinabi ni Pilato sa kanila, kung gayon, hatulang mo siya ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, nais namin siyang ipako sa krus. Sinabi ni Pilato sa kanila, hindi siya karapat-dapat na ipako sa krus. At ang gobernador na tumingin sa mga mata ng mga Hudyo na nakatayo sa paligid, nakita ang napakaraming Hudyo na umiyak at sinabi, ang lahat ng mga tao hindi nais siya ay mamatay. Sinabi ng mga matatanda kay Pilato, at dalhin dito kami ay naparito ang buong karamihan na siya ay mamatay. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, anong nagawa niya na mamatay siya? Sinabi nila, sapagkat sinabi niya na siya ay anak ng Diyos at isang hari. Kabanata 17. Ngunit ang isang Nicodemus, isang Hudyo, ay tumayo sa harap ng gobernador at sinabi, humihiling ako, maawa, akong pinapayagan akong magsabi ng ilang mga salita. Sinabi sa kanya ni Pilato, sabihin mo. Sinabi ni Nicodemus, sinabi ko sa mga matatanda at mga pari at mga Levita at sa lahat ng karamihan ng mga Hudyo sa sinagoga, ano ang kinalaman mo sa taong ito?
Ang taong ito ay gumagawa ng maraming mga kababalaghan at palatandaan na hindi nagawa o magagawa ng mga tao. Hayaan siyang umalis at huwag gumawa ng anumang masamang laban sa kanya. Kung mga tanda na ginagawa niya ay mula sa Diyos, sila'y tatayo. Ngunit kung sa mga tao, sila'y mawawala. Sapagkat si Moses din, na isinugo ng Diyos sa Ehipto, ay gumawa ng maraming mga palatandaan na sinasabi sa kanya ng Diyos na gawin sa harap ni Paraon na hari ng Egypt. At ang mga mangkukulam na sina Jamnes at Mambres ay nandoon na nagpapagaling at ginawa nila sila rin ang mga tanda ng ginawa ni Moses, ngunit hindi lahat, at itinuring ng mga taga-Ehipto ang mga ito bilang mga Diyos, si Jamnes at Mambres. At yamang ang mga tanda na ginawa nila ay hindi sa Diyos, sila ay namatay. Sila at ang mga naniniwala sa kanila. At ngayong pakawala ng taong ito sapagkat hindi siya karapat-dapat na mamatay. Sinabi ng mga Hudyo kay Nicodemus, ikaw ay naging alagad niya at kinuha mo siya. Sinabi ni Nicodemus sa kanila, ang gobernador ba ay naging alagad niya? At nakikibahagi ba siya? Hindi ba siya ang pinuno ng Cesar na ang kapangyarihan iyon? At ang mga Hudyo ay nagalit at nangangalit ng kanilang mga ngipin laban kay Nicodemus. Sinabi ni Pilato sa kanila, bakit mo ginapang ang iyong mga ngipin laban sa kanya? Kapag naririnig mo ang katotohanan, sinabi ng mga Hudyo kay Nicodemus, naway makatanggap ka ng kanyang katotohanan, isang bahagi kasama niya. Sinabi ni Nicodemus, amen, 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 amen. Sana matanggap ko ito tulad ng sinabi mo. Kabanata 18. At sa mga Hudyo ay may isang iba pang iba na nagsisimula ay nagtatanong sa gobernador na maaari niyang sabihin ang isang salita. Sinabi ng gobernador, kung ano ang nais mong sabihin, sabihin. At sinabi niya, sa loob ng 38 taon ay nahiga ako sa kapagkakahiga sa aking higaan sa sobrang sakit. At sa pagdating ni Jesus, maraming mga demonyo at mga taong pinanghahawakan ng iba't ibang mga karamdaman ay pinagaling niya. At ang ilang mga binata ay naawa sa akin at dinala ako sa aking higaan, nilapag ako sa harap niya. At ang makita ni Jesus, naawa sa akin at sinabi ang salita sa akin, kunin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At agad akong gumaling. Dinala ko ang aking higaan at naglakad. Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, itanong mo sa kanya kung anong araw kung saan siyang gumaling. Sinabi niya, ang Sabado. Sinabi ng mga Hudyo, hindi ba namin sinabi sa iyo na sa araw ng Sabado ay nagpapagaling siya at nagpapalabas ng mga demonyo? At isang ibang Hudyo na nagsisimula ay nagsabi, ipinganak akong bulag. May narinig akong tinig at wala akong nakitang tao. At nang si Jesus ay dumaraan, sumigaw ako ng malakas na tinig, maawa ka sa akin, ikaw na anak ni David. At siya'y naawa sa akin at ipinatong ang kanyang mga kamay sa aking mga mata at nakakita ako agad. At isang pang Hudyo nagsisimulang sinabi, ako ay hanbak na itinuwid niya ako sa isang salita, kuba. At ang isa pang nagsabi, ako'y ketong at pinagaling niya ako ng isang salita. Mga kapatid, tayo muling puputol sa yugtong ito, no? Nandito na po tayo sa ika-4 na yugto o part 4. Magkakaroon po tayo ng ikalimang yugto. Nawa ang makarinig ito ay makauna at makaintindi. Ito yung mga patunay lamang na mga sinasabi sa Holy Bible ay karugtong po ito, mga kapatid. Ito po yung panahon na hinahatulan ng mga punong pari at isinama ang Panginoong Kristo kay Pilato para si Pilato mismo ang humatol ng kamatayan sa pamamagitan ng ipako sa krus. Nawa sa oras ito ay pagtubayan tayo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawat sa nawa.